Ano nga ba ang nenability ni Jing Fix? Isa siya sa mga pinaka-importanteng karakter ng kwento at siya din ang isa sa mga pinakamalakas na nen-users ng Hunter x Hunter. Pero hanggang ngayon ay hindi natin alam kung ano ang kanyang nenability. May paliwanag na ako sa nenability niya noon, pero madami akong hindi nabanggit at naipaliwanag ng maayos. Kaya sa video na ito, mas kinumpleto ko na ang lahat ng impormasyon at pinagsama-sama ang lahat ng ebidensyang nagsasabi sa atin kung ano nga ba ang posibleng nenability ni Jing Fix. Ang sa tingin kong nenability ni Jing ay ang kapangyarihang maglakbay sa hinaharap, bumalik sa nakaraan at patigilin ng kasalukuyang oras. Pwede natin itong tawaging chronokinesis, temporal manipulation, chronoportation o time traveling. Dahil naniniwala ako na ang kanyang nenability ay umiikot lamang sa paggamit ng oras para iayon ang mga pangyayari base sa kanyang kagustuhan o layunin. Alam kong medyo mapapaisip din kayo kung bakit ko nasabing ganito ang kapangyarihan ng magaling na hunter. Pero hayaan nyo akong isa-isahin ang bawat detalye, pruweba at ebidensyang nagpapatunay na si Jing Fix ay may nenabilityng konektado sa paggamit ng oras at panahon. Ang unang kakayahan na tatalakayin natin ay ang kapangyarihan ni Jing na maglakbay sa hinaharap para masilip kung ano ang mangyayari sa future. Ang ebidensyang nagpapatunay dito ay ang kasiguraduhan ni Jing sa mga mangyayari na para bang nakita na niya ito o naranasan na niya. Biruin yung mga idol, siguradong sigurado si Jing na matututo si Gon ng Nen kaya iniwanan niya ito ng isang box na mabubuksan lamang kung isang Nen user ang kanyang anak. Hindi niya alam kung itatapon na lang ba ni Mito ang box o hindi na ito papakita ng kanyang pinsan kay Gon habang buhay. At hindi din niya masusukat ang posibilidad na magkaka-interest talaga si Gon sa Nen o malalaman niya ito, lalo pat hindi naman kay Jing lumaki ang bata. Tandaan, kahit si Kite na nakita ni Gon sa Whale Island ay hindi kinuwento sa bata ang kapangyarihan ng Nen. Kaya nakakapagtaka ang malaking kumpiyansa ni Jing na matututo si Gon ng kapangyarihan at gagamitin niya ito sa box na kanyang iniwan. Bukod dyan mga idol, sigurado din si Jing na makakapasa ang kanyang anak sa Hunter examination kahit batid niya na sobrang hirap ng pagsusulit. Danas niya ang hirap na ito bilang si Jing lamang ang kaisa-isang nakapasa sa batch nila at maaaring ang mga examine na nakasabay niya ay namatay na dahil sa tindi ng pagsusulit. Kaya mapapaisip tayo, saan kinuha ni Jing ang malaking paniniwala na makakapasa ang anak niya sa Hunter examination? Gayong ang naging training ground lamang nito ay ang lawa, dagat at kagubatan ng Whale Island. Oo, maabilidad si Gon, pero aminin man natin o hindi, ang pagkapasa niya sa Hunter examination ay resulta lamang din ng swerte at maraming pambihirang pagkakataon. Bagsak na sana sila sa ikalawang pagsulit kung hindi dumating si Chairman Netero. Hindi niya matatapos ang ikaapat kung hindi dahil kay Hisoka. At papatayin na sana siya ni Illumi bago niya makuha ang kanyang hunter's license kung hindi dahil sa kanyang mga kaibigan. Ang punto, mahirap mahulaan na makakapasa si Gon sa pagsulit kahit alam ni Jing na malakas ang kanyang anak. Dahil may mas malakas pang examinist na kasabayan ng bata. Andyan sila Kurapika at Killua, ang ninja na si Hanzo at ang mga Nen users na sila Illumi at Hisoka. Kaya isang misteryo talaga ang galing ni Jing sa pagsasabi ng mga mangyayari. Higit pa dito, nakakatiyak din si Jing na hahanap si Gon ng paraan upang palakasin ang kanyang Nen kaya nagpakahirap siyang buuhin ang Grid Island o isang komplikadong game na mayroong iba't ibang halimaw na di natin alam kung saan galing. Mayroong kayamanang di natin alam kung paano niya nakuha at nakatago sa isang buong islang hindi tayo sigurado kung paano nabili ni Jing. Lahat ng ito ay para lamang maging training ground ng anak niyang hindi natin alam kung gugustuhin din maging hunter, matututo ng Nen o magkakaroon ng interes sa pagpasok sa game. Walang katulad ang dedication na ito ni Jing para sa isang bagay na hindi sigurado. Kaya naniniwala ako na ang rason kaya na plano niya ng perpekto ang mga elementong makakatulong kay Gon at kung bakit nakatitiyak si Jing sa mga kaganapang mangyayari pa lamang ay dahil nakakapaglakbay siya sa panahon at nasasilip niya ang hinaharap. Alam ko maaaring sabihin yung mga idol na sadyang matalino lang si Jing at magaling lang talaga siyang manghula ng mga bagay-bagay. Pero ang mga detalyeng binanggit ko kanina ay hindi pa ang mga pinakamatinding ebidensya ng aking teorya. Marami pa akong sasabihing pruweba sa video na ito, kaya manood kayo hanggang dulo. Ganun pa man, pagpapalagayin natin na sadyang matalino at henyo lamang si Jing kaya sigurado siya sa mga mangyayari. Pero paano natin maipapaliwanag ang eksena kung saan siguradong sigurado siya na sinabi kanila Razor, Dwoon, Liz at sa iba pang mga game masters ng Grid Island na dadating si Gon sa isla para laruin ang game?
Naging dahilan ito para hintayin ng kanyang mga kaibigan si Gon. Paano din natin mapapaliwanag yung eksena kung saan nalaman ni Jing ang paraan ni Gon para mapuntahan kung nasaan siya? Batid ng Hunter na gagamit ng anak ng spell cards, kaya inutusan niya si Elena na dalhin si Gon patungo kay Kite kapag accompany ang ginamit itong card. Ang mga spell cards mga idol ay hindi mo pwedeng ilabas sa Grid Island bilang premyo, pero dahil sa kaalaman ni Gon sa laro, na itago niya ang card at nagamit sa labas ng game. Sobrang komplikado nito kung tutuusin, pero nalaman pa rin talaga ni Jing. At higit sa lahat, noong dinala ng accompany si Gon at Killua kay Kite, paano nalaman ni Jing na ang pagkikita ng anak at ng kanyang estudyante ay mauuwi sa trahedya na mamamatay si Kite. Ito ang rason kaya tinuruan ni Jing si Kite ng isang abilidad na bubuhay sa Hunter sa oras na malagay siya sa mapanganib na sitwasyon. Ang kasiguraduhan niya na papasok si Gon sa isla, ang kaalaman niyang gagamit si Gon ng spell cards para hanapin siya, at ang katiyakan ni Jing na mamamatay si Kite ay mga pangyayaring sinabi at pinaghandaan na ni Jing, hindi pa man pinapanganak o sanggol pa lamang si Gon. Humigit kumulang 12 taon ito, kaya di ako naniniwala na galing sa panghuhula o talino lamang ni Jing ang ginamit niya para malaman ang lahat ng ito. Meron siyang espesyal na paraang ginamit, at ito ay ang kapangyarihang makapaglakbay sa hinaharap. Naniniwala ako mga idol na bilang isang magaling na non-user, nagkaroon sa Jing ng kapangyarihang mabisita ang hinaharap at makita ang mga mangyayari. Pagkatapos ay babalik siya sa kasalukuyan upang pigilan ang mga bagay na hindi niya gustong maganap o di kaya ay para mas maisaayos niya ang kanyang plano sa landas na tatahakin ni Gon. Kung inyong maaalala, noong pumasok si Gon sa Grid Island, meron siyang naramdamang taong nanonood o nakamasid sa kanya. Ganito din ang napansin ni Killua. Inakala ng marami na ang misteryosong tao na ito ay sila Tarza. Pero kung ating oobserbahan ng maigi, imposibleng sila Tarza ito dahil ang card na ginamit niya para makalapit kay Gon at Killua ay Collision, o ang card na magdadala sa iyo sa mga players na hindi mo pa nakikita o nakakasalamuha sa game. Kaya imposible na sila Tarza ang nagmamanman sa ating mga bida. Ang karakter na sa tingin kong gumawa nito ay ang batang Jing na naglakbay sa future para makita kung kailan papasok ang kanyang anak sa game. Ito ang rason kaya malakas ang loob niyang sinabi kay Razor, doon at least, na dadating si Gon sa Grid Island. Maaari ding hindi lamang ito ang tagpo na pinanood ni Jing ang hinaharap, sapagkat matatandaan, noong nagawa ni Kite na mahanap ang lokasyon ni Jing, nagpasalamat ang Hunter sa kanyang estudyante dahil sa pagsuntok nito kay Gon para turuan ito ng leksyon na hindi dapat pumapasok sa teritoryo ng Faxbur ang kahit na sino kung may pinapalaking maliit na anak ang hayop. Alam na alam ni Jing kung ano ang nangyari kahit wala naman siya sa Whale Island. Ang paraang sa tingin kong ginawa ni Jing ay maaaring nagpunta na siya noon sa hinaharap upang tingnan kung magtungo nga ba si Kite sa Whale Island at kung makakasalamuhan ng Hunter si Gon. Higit pa dito, ang paniniwala ko na naglalakbay si Jing sa future para makita kung ano ang mga mangyayari ay posibleng napahapyawan ni Togashi sa isang mensahe niya para sa mga fans ng Hunter x Hunter. Sa mensaheng ito, ipinaliwanag ng author ang maaaring ending na piliin niya para sa istorya. Dito, mababasa ang kwento ni Jinfix. Siya ang babaeng apo sa tuhod ni Gon. Hindi kagaya ng ating bida, ayaw ni Jin maging hunter at gusto niyang manatili sa Whale Island habang buhay. Pero sinabi ng mga magulang niya na ang kagustuhang ito ng bata ay maaaring magbago pa pagdating ng panahon. Nagwakas ang kwento sa pagpapakita ng mga anak, apo at susunod na henerasyon matapos ang ating mga bida. Kabilang dito sa Jin na masayang-masaya sa Whale Island. Ang hindi niya alam, merong kung sinong taong nanonood sa kanya. Hindi sinabi mga idol kung sino ang misteryosong karakter, pero naniniwala ako na hindi ito ang pipiliing huling eksena ni Togashi kung hindi ito mahalaga. Sa tingin ko, ang misteryosong karakter na nanonood kay Jin ay ang kanyang great-great-grandfather na si Jing Freaks. Naglakbay ang Hunter patungo sa future at pinapanood niya ang susunod na henerasyon ng mga Freaks. Katulad no kung paano niya pinanood noon ang paglalakbay ng kanyang anak na si Gon Freaks gamit ang kanyang Nen ability. Ang pangalawang kakayahan na meron ng Nen ability ni Jing ay ang kapangyarihan niyang makabalik sa nakaraan para baguhin ang mga pangyayari ayon sa kanyang kagustuhan. Ang pruwebang nagpapatunay dito mga idol ay makikita sa Chairman Election Arc. Kung inyong matatandaan, matapos mamatay ni Chairman Netero, nagkaroon ng pagpupulong ang 12 Zodiacs para pag-usapan kung paano nila isasagawa ang eleksyon para sa bagong chairman. Nagkasundo ang lahat na magsulat ng rules at magbubunutan sila para mapili kung anong rule ang susundin sa eleksyon. Ginawa nila ito at ang rules ni Jing ang nabunot ni Bin sa basurahan.
Naging ebidensya ito sa inability ni Jing na bumalik sa nakaraan dahil ipinakita sa isang flashback na 2 araw bago sila magbunutan, nagpunta sa Jing sa Hunter Association upang utusan si Vince na maglagay ng ballpen, papel at basurahan sa kwarto kung saan mag-meeting ang 12 Zodiacs dahil sigurado siyang bunutan ang gagawing paraan nila para mabuo ang rules sa eleksyon. Bukod pa dyan, idol, alam na alam din ni Jing ang eksaktong mangyayari sa meeting ng 12 Zodiacs. Alam niya na si Chidel ang magre-rekomenda ng botohan. Alam niya din na kukontrahin ang kanyang mga rules at alam niyang tatanggapin ito kung papayag silang alisin ang ika-5 rule. At higit sa lahat, paano nakuha ni Jing ang video na naglalaman ng pagre-resign ni Netero, gayong ipinasa lamang ito sa lahat ng mga member ng Zodiac sa araw ng kamatayan ni Netero. Sa chapter 320 mga idol, 2 araw bago magtuos si Netero at si Meruem, sinabi ni Jing kay Vince na nakita na niya daw ang video ni Netero kaya siya nagtungo sa Hunter Association. Napaisip dito si Vince at ibinulong sa sarili na maaaring hindi ito totoo. Si Vince ang inuutusan ni Netero sa pagbibigay ng mga iniwan niyang video recording sa 12 Zodiacs. Kaya maaaring duda siya sa sinabi ni Jing na paano nga naman ito mapapanood ang video na hindi pa niya ipinapakita. May posibilidad mga idol na hindi talaga nakakuha si Jing ng kopya ng video. Bagkos, naranasan at nakita na niya ang mangyayari. Pagkatapos ay bumalik siya sa nakaraan para ayusin ang mga kaganapan ayon sa kanyang kagustuhan. Ito ang rason kaya naibigay niya kay Vince ang papel na may rules 2 araw bago mamatay si Netero at 2 araw bago maipakita sa lahat ang mensahe sa video na iniwan ni Chairman. Pero pagpapalagayin nating matalino lang talaga si Jing at magaling lang talaga siyang manghula ng mga mangyayari bilang isa nga siyang henyo. Pero nakakapagtaka pa din talaga kung paano niya nalaman ang mga eksaktong magaganap sa eleksyon. Alam niya kung sino ang matitira, alam niya din kung sino ang mangunguna o papangalawa, at alam ni Jing kung ilang araw tatagal ang eleksyon. Kaya maiintindihan natin ang pagtatanong ni Chidel kung paano ito nalaman ni Jing. Gayong pareho nga naman silang matalino. Maliban na lamang kung hindi lang utak ang paraang ginamit ni Jing. Bukod dyan, nakakapagtaka din mga idol kung paano nalaman ni Jing na ang pagkapasuntok niya kay Leorio ang babago sa takbo ng botohan. Sinabi ni Chidel mga idol na nauunawaan na daw niya kung bakit hinayaan ni Jing na tumama ang kamao ni Leorio sa kanyang mukha. Dahil naisip daw ni Jing na maaaring manalo si Leorio sa eleksyon. Ang binatang hunter ay isa sa mga bagong hunters na nasa loob ng silid na ito. Hindi siya sikat at walang nakakakilala sa kanya, hindi kagaya ng buong Zodiacs. Kaya imposibleng maisip ni Jing kahit gaano pa siya katalino na kung magpapasuntok siya kay Leorio, ito ang tatalo kay Paraston sa botohan at ang susunod na magiging chairman. Pwera na lamang kung nakita na niyang nangyari talaga ito. Higit pa dyan mga idol, nakakapagtaka din kung paano nakakasigurado si Jing na mabubuhay si Gon mula sa sumpang unti-unting pumapas lang sa bata. Alam niyang sumpa ang meron ng bata at hindi piskal na pinsala, kaya baliwala ang kahit na anong healing abilities kagaya ng Breath of Archangel. Hindi niya pa din kilala sila Killua, Aloka at Nanaka, pati ang kapangyarihan ng mga itong pagalingin si Gon. At lalong alam ni Jing na anumang sandali ay pwedeng mawala si Gon pero hindi niya ito binibisita. Ang tanging lohikal na paliwanag lamang na naiisip ko mga idol kung paano nakakasigurado sa Jing na makakaligtas si Gon mula sa kamatayan ay dahil nakita na niyang nangyari ito. Nasaksihan niya ang pagdating nila Killua, Aloka at Nanaka para pagalingin si Gon. Pagkatapos bumalik siya sa nakaraan gamit ang kanyang Nen ability upang kausapin si Vince, tulungan si Chidel at magpasuntok kay Leorio para manalo sila sa eleksyon kontra kay Paraston. Wala siyang pakialam kay Gon dahil sigurado siyang mabubuhay ito. Ang kapangyarihan ni Jing na bumalik sa nakaraan ang maaaring kanya din ginagamit kung bakit alam niya kung saan matatagpuan ang mga sikat na archaeological site sa mundo, kagaya ng burial site ng isang royal family, ang Congo Gold Vein at ang Lurka Ruins. Maaaring hinahanap niya ang mga lugar sa nakaraan kung kailan nakatayo pa ito. Pagkatapos ay maglalakbay siya sa hinaharap para mapunta sa mismong pwesto kung saan ito ibinaon ng panahon. Maaaring ang abilidad din ni Jing na maglakbay sa nakalipas ang magpapaliwanag kung bakit magaling siya sa halos lahat ng mga sinaunang lengguwahe. Talo niya pa ang mga eskolar at propesor na ginugulang kanila ang buong buhay sa pag-aaral ng mga lumang dialekto. Marahil, nakikipag-interaksyon si Jing sa mga unang taong gumamit ng mga sinaunang lengguwahe sa tuwing bumabalik siya sa nakaraan. Kaya, nahasa din ng kanyang dila at kakayahan sa pagsasalita nito. At maaaring ang abilidad ni Jing na bumalik sa nakaraan ang naging rason kaya naging isa siyang double star ruins hunter.
na hinahangaan ng marami dahil sa galing niya sa pagbuhay muli ng mga guho at sinaunang sibilisasyon. Posibleng dahil nga nakakabalik si Jing sa nakalipas, alam niya kung anong hitsura at paano aayusin ang mga nawasak na ruins, kaya napapanambalik niya ang dating ganda ng mga ito. Ang pangatlong kakayahan na meron ng nanability ni Jing ay ang kapangyarihan niyang patigilin ng kasalukuyang oras. Ginagawa niya ito kung meron siyang gustong pag-aralan, kung kailangan niya ng mas mahabang oras na mag-analyze ng sitwasyon, at kung gusto niyang mas palakasin ang kanyang mga nanabilities. Nasabi kong may kapangyarihan si Jing na patigilin ng oras dahil sa kanyang ipinamalas na talento. Ipinakita mga idol sa chapter 347 na nakopya ni Jing ang remote punch ni Leorio laban sa mga tauhan ni Mujer na umatake sa kanya. Noong inusisa ni Paraston kung ang nanability ba ni Jing ay manggaya ng abilidad ng iba, sumagot ng magaling na hunter sa pagkasabing hindi, dahil talento niya lamang daw ang pangongopya ng mga abilidad na tumatama sa kanyang katawan. Naging ebidensya itong mga idol sa kapangyarihan ni Jing na magpatigil ng oras dahil sigurado ako na pumapasok si Jing sa isang dimensyon kung saan hindi gumagalaw ang oras, o di kaya naman ay inilalagay niya ang kanyang kapaligiran sa estado kung saan hindi lumilipas ang panahon, para pag-aralan, gayahin at palakasin ang abilidad na gusto niyang kopyahin. Para mas maintindihan nyo, babalik tayo sa Heaven's Arena arc kung saan tinalakay ng kwento ang mga pangunahing prinsipyo ng Nen. Sa arc nito, mababasa ang chapter 56 na nagpapakita ng pagtatanong ni Killua sa kanilang master na si Wing kung kaya din ba nilang magamit o magaya ang Nen ability ni Hisoka. Sinagot siya ni Master Wing sa pagkasabi ng oo at hindi. Oo, dahil pwede naman talagang magaya ang isang abilidad hanggat pinapagana ito ng Nen. Pero hindi din ang sagot dahil ang Nen ability ng isang tao ay konektado sa kanilang individualidad, personalidad at likas na katangian. Kaya kung pagpapalagayin na si Hisoka ay gumugol ng 5 taon para mamaster ang kanyang Banjigam, maaaring kailangan nila Gon at Killua ng 10 taon o higit pa para magaya ang Nen ability ni Hisoka. O di kaya naman ay hindi sila magtagumpay sa pagkopya dito ng tuluyan. Sa madaling salita mga idol, posible talaga na makagaya ka ng Nen ability ng iba lalo na kung isa kang magaling na Nen user. Yun nga lamang ay magiging mas matagal o gugugol ka ng madaming oras bago ka magtagumpay. Diyan nakakalamang si Jing. Sa tingin ko mga idol, ginagamit ni Jing ang kanyang Nen ability na paglaruan ng oras para pahintuin ang paglipas ng panahon sa kasalukuyan. Pagkatapos ay papag-aralan niya ang mga Nen ability na tumama sa kanyang katawan. Ito ang sumasagot kung bakit kahit ilang araw pa lamang ang nakakalipas, simula noong sinuntok ni Leorio si Jing, nagtagumpay na agad ang hunter sa pagkopya ng abilidad. Ito din ang nagbibigay linaw kung bakit mas napalakas pa ni Jing ang remote punch. Dahil bukod sa magaling siyang Nen user, marami siyang panahon para masterin ang abilidad. Ang pagpapatigil din ni Jing sa kasalukuyan ang nagpapaliwanag kung bakit nakakalikha pa siya ng mga panibagong abilidad, matapos pag-aralan at i-analyze ang kinopyang kapangyarihan. Gusto ko lamang din isingit mga idol ang pagpunto ni Jing na ang mga Nen abilities na nagagaya niya ay ang mga kakayahang tumatama sa kanyang katawan. Ibig sabihin, kailangan niya munang makita, maramdaman at maranasan ang abilidad bago niya ito makopya. Isa ito sa pangunahing kailangan para makabuo ka ng isang Nen ability. Kung inyong maaalala, nababago ni Killua ang katangian ng kanyang aura para maging kuryente dahil sa kanyang training bilang isang Zoldyck. Nakakalikha si Kurapika ng kadena dahil dumaan siya sa madaming visualization training gamit ng kadena, katulad ng paghawak dito habang may piring, paglalaro dito ng paulit-ulit, pag-amoy at pagtikim sa kadena sa loob ng maraming oras. At nakakapagbagong anyo naman si Biscuit dahil sa araw-araw niyang kagustuhan maging mukhang mas bata hanggang sa unti-unti siyang nag-transform. Lahat sila mga idol ay naramdaman at naranasan ang abilidad na gusto nila kaya nila ito nabuo. Katulad ni Jing na naramdaman at naranasan ang remote punch ni Leorio kaya nakopya niya ito. Ang pagkakaiba ay gumugol si Killua ng maraming taon, si Kurapika ng maraming oras at si Biscuit ng madaming panahon. Pero si Jing, gumugol nga siya ng maraming araw para makagaya ng Nen ability pero mistulang saglit lamang ito sa kanya dahil sa pagpapahinto niya sa oras. Ang kapangyarihan ni Jing na patigilin ng oras mga idol ay maaaring kanya ding inaasahan para mapagsabay-sabay ang kanyang mga misyon, layunin at kasiyahan. Biruin niyo mga idol, si Jing ay nasa 31 taong gulang pa lamang pero sobrang dami na agad niya nagawa sa kanyang buhay. Andyan yung nabanggit ko kanina na pag-aaral niya ng iba't ibang lengguwahe, pagdiskubre ng mga ruins at pagpapalakas ng kanyang Nen. Maliban dito ay ang paggawa ng napakaraming archaeological research,
pagtuturo ni Jing ng Nen sa kanyang mga estudyante kagaya ni Kite, at paggabay sa kanyang anak kahit hindi niya ito kasama. At kasabay ng lahat ng mga ito ay ang mga napakahihirap na misyong imposibleng maisakatuparan sa loob ng maikling panahon, kagaya ng pagbuo ng isang Nen-based game katulad ng Grid Island, paghahanda ng sarili niya para makapaglakbay sa Dark Continent, at pangongopya nga ng abilidad ng ibang Nen users. Lahat ng mga nabanggit ko ay natapos o na-accomplish ni Jing nang sabay-sabay habang bata pa siya, na para bang napakadami niyang oras sa mundo kumpara sa pangkaraniwang tao. Pero yun ang perpektong description para sa kanyang kakayahan. Napakadaming oras ni Jing na maaaring resulta ng pagpapatigil niya sa panahon at kasulukuyang oras. Ang kapangyarihan ni Jing na paglaruan ng panahon at oras ay sobrang espesyal na abilidad. Kaya kung tama ang teorya ko na ito ang ability ni Jing, mapapaisip ka kung paano niya ito nabuo. Kung pagbabasihan natin ang mga pinakamagagaling na Nen user sa kwento, maiintindihan natin kung paano nabuo ni Jing ang kanyang Nen ability. Halimbawa sa mga magagaling na Nen users ay ang leader ng Phantom Troop na si Crawler Lucifer, na nagkaroon ng kakayahang makapagnakaw ng Nen ability ng ibang tao dahil isa siyang magaling na magnanakaw. Ang matandang assassin naman na si Zeno Zoldyck ay nagkaroon ng kapangyarihang baguhin ang hugis ng kanyang aura para maging dragon dahil sa hilig niya sa mga dragon. At ang dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero ay nakabuo ng isang Nen ability na nagsisimbolo ng kaliwanagan at kalawalhatian dahil sa matagal na panahon niyang pagdarasal at pagpapasalamat. Ganito din sa Jing mga idol, ang walang kapantay niyang pagpapahalaga sa mga ruins na sumasalamin sa nakaraan, humubog sa hinaharap at patuloy na nabubuhay sa kasalukuyan ang naging dahilan para makabuo siya ng isang Nen ability na nagpapahintulot sa kanya makapaglakbay sa hinaharap, makabalik sa nakaraan at mapatigil ang kasalukuyan. Ang pagkakaroon ng kapangyarihang manipulihin ng oras ay sobrang napakalakas na kapangyarihan mga idol. Kaya maiintindihan ko kung mapapaisip din kayo kung bibigyan nga ba ng maiakda ang isang karakter sa Hunter x Hunter ng ganitong klaseng kapangyarihan. Pero wag natin kakalimutan mga idol na ilang beses nang pinatunayan ng kwento na pagdating sa Nen, lahat ng bagay ay posible. Pagbuhay man ito ng isang taong namatay na o pagbuo ng isang abilidad na kayang magwasak sa mundo. Tingnan nyo mga idol, hindi mahirap paniwalaan na may kapangyarihan si Jing na konektado sa oras dahil may mga karakter na sa kwentong nagpapakita ng Nen abilities na halos kasing kapangyarihan ito. Halimbawa dyan ang ika-4 na prinsipeng si Chernich na mayroong Nen ability na tumutulong sa kanyang makita ang mangyayari sa susunod na 10 segundo ng hinaharap, kaya nababago niya ang mga pangyayari. Mas matindi sa kanyang mga idol ang batang Zoldyck na si Aloka at Nanika. Ayon kay Killua, walang hanggan ang kapangyarihan ni Nanika kaya posible na kaya niyang tupadin ang kahit na anong hihilingin sa kanya. At higit sa lahat ay ang manlalakbay na si Don Freaks, ang taong nalibot ang silangang bahagi ng Dark Continent. Bilang lamang sa daliri mga idol ang nabubuhay matapos makarating sa Dark Continent. Pero nagawa ito ni Don Freaks ng nag-iisa at hanggang ngayon ay pinapaniwala ang buhay pa din siya kahit nakalipas na ang 300 taon. Si Chernich mga idol ay 2 linggo pa lamang natututo ng Nen, samantalang si Jing ay nasa 20 taon na. Si Aloka at Nanika ay hindi nagkaroon ng pagkasanay sa paggamit ng Nen, pero natural ang kapangyarihang meron sila. Paano pa kaya si Jing na kahit may natural na galing ng higit sa ibang mga tao, hindi pa din humihinto sa paghasa ng kanyang kapangyarihan at kabilang sa top 5 Nen users ng mundo ayon kay Netero? At ang huli ay si Don Freaks. Marami ang naniniwalang ninuno siya ni Jing Freaks, kaya kung may lakas itong mabuhay ng 300 taon at malagpasan ng mga makakapangyarihang nilalang sa Dark Continent, napakalaki ng posibilidad na namana din ni Jing ang kanyang kakayahan. Kaya posible talagang makabuo ang Hunter ng isang espesyal na kapangyarihang kagaya ng pagkontrol ng oras. Maliban sa mga karakter na nagpapatunay na maaari talagang magkaroon si Jing ng makapangyarihang Nen abilities, maaari din nating silipin ang mga kondisyon at limitasyong pwedeng ipataw ni Jing sa kanyang Nen ability para maging makatarungan ito sa kwento at hindi maging sobrang overpowered. Hindi ko sinabi mga idol na kapag pinatigil ni Jing ang oras, pwede niya nang gawin ang lahat ng gusto niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kagaya ng pagbasag sa mukha ni Paraston. Maaaring may limitasyon ito na sa Jing lamang ang pwedeng makagalaw habang activated ang abilidad. Kaya sarili lamang niya ang pwede niyang baguhin o palakasin habang nakahinto ang kasalukuyan. Posible din mga idol na limitado lamang sa isang beses kada araw, kada linggo o kada buwan makakapaglakbay si Jing sa hinaharap o nakalipas. At
hindi niya ito magagamit ng sunod-sunod o maraming beses sa loob ng maikling panahon. At maaaring may kondisyon ng Nen ability ni Jing na kailangan niyang magbigay ng kapalit bago niya magamit ang kanyang kakayahan. Pwedeng binabawasan ng abilidad ng kanyang buhay kada minuto kapag nasa future siya, o di kaya ay may mga bagay siyang makakalimutan kapag nasa nakaraan siya, o di kaya ay palagi siyang magiging mukhang walang ligo kapag ina-activate niya ang kanyang Nen ability. Hindi pa natin syempre masabi mga idol, pero sigurado akong may malaking kabayaran ng Nen ability ni Jing kung tama ang ating teorya. Sa katunayan, parang ipinasilip na nga sa atin ng kwento ang isa sa negatibong dulot ng kapangyarihan ni Jing na maglakbay sa oras. Ito ang butterfly effect, o isang konsepto na nagsasabing ang mga maliliit na pagbabagong naganap sa nakalipas ay may malaking epekto sa hinaharap. Kung ating babalikan mga idol ang chairman election arc, pinagtulungan ng karamihan sa 12 Zodiacs at ni Jing si Paraston para hindi ito manalo sa eleksyon. Yun nga lamang ay nanaig pa din ito at itinanghal bilang ika-13 chairman ng Hunter Association. Ang pinaka naging rason kaya siya nanalo kontra kay Leorio ay dahil sa pagpapatagal niya sa eleksyon kaya naabutan sila ni Gon. Ang ating bida ang rason kaya sumali si Leorio sa eleksyon dahil gusto niyang gawin ang lahat para mailigtas ang buhay ni Gon na nasa bingat ng kamatayan. Dahil dito, nagustuhan siya ng maraming hunters at siya ang nanguna sa eleksyon hanggang sa dumating na nga si Gon sa eksena. Buhay na buhay at masigla, kaya ibinigay na lamang ni Leorio ang kanyang mga boto kay Paraston at nanalo nga ito sa eleksyon. Noong tinanong ni Cheadle si Paraston kung paano ito nanalo, sumagot ang Hunter sa pagkasabing dahil sa pagmamalaki ni Jing sa kanya nang kasiguraduhang mabubuhay si Gon. Sinabi ko sa inyo mga idol na nakita na ni Jing ang kahihinatnan ng kanyang anak sa tulong ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, kung hindi sinilip ni Jing ang mga magaganap sa hinaharap o hindi niya pinakailamanan ang mga mangyayari, hindi niya malalamang mabubuhay si Gon. Hindi niya ito sasabihin kay Paraston, hindi papatagalin ng Hunter ang eleksyon, mananalo ang grupo nila Cheadle sa eleksyon, hindi maaabutan ni Gon si Jing at hindi mapapahiya ng sobra ang Hunter. Pero hindi, dahil kahit kaya niyang maglakbay sa hinaharap o bumalik sa nakalipas, hindi lahat ng pangyayari sa kasalukuyan ay mababago niya ayon sa kanyang kagustuhan. Ganito ang isa sa mga kahinaan ng Nen ability ni Jing Freaks. Kung tama ang teorya natin mga idol na may Nen ability nga si Jing na paglaruan ng oras, masasagot ang maraming tanong natin sa kwento. Magbibigay linaw ito sa pagkataka nila Gon at Killua kung paanong naiplano ni Jing ang lahat, mula sa pagkikita ng ating mga bida, ng mga kapwa nila players sa Grid Island, at ng mga naging masters nila sa Nen. Ang kasagutan nito ay dahil tinitingnan ni Jing ang mangyayari sa hinaharap at bumabalik siya sa nakaraan upang ayusin ang kasalukuyan ng ating mga bida. Ang pagkakaroon ni Jing ng Nen ability na makapunta sa hinaharap at nakalipas ang sumasagot ng tanong ng maraming hunter sa kwento, at ito ay kung nasaan si Jing at bakit mahirap siyang makita. Ang kasagutan nga nito ay dahil wala si Jing sa kasalukuyan, bagkos naglalakbay siya sa iba't ibang yugto ng panahon. At ang pagkakaroon ni Jing ng Nen ability na nagpapahintulot sa kanyang bumisita sa hinaharap, bumalik sa nakalipas at patigilin ng kasalukuyan ang sumasagot sa tanong ng maraming fans kung sino ang Jing na ito. Sinabi ng Hunter sa kanyang anak na sa Dark Continent lamang makikita ang totoong World Tree na may mga ugat na tumutubo sa ibabaw ng kabundukan, humihigop ng magma at lumalagpas ang tuktok sa atmosfera ng mundo. Sinabi din niya na hindi pa siya nakakarating sa Dark Continent at sinabi ni Jing na kinokompleto niya pa ang lahat ng kailangan para makapaglakbay sa Dark Continent dahil ito ang kanyang pangarap. Pero kung hindi pa siya nakatungtong sa lugar, sino itong Jing na nasa World Tree sa Dark Continent? Bakit mas mukha siyang matanda dito? At bakit siya ang ipinakitang Jing kasabay ng mensaheng pinapakinggan ni Gon? Ang kasagutan ay siya ang Jing na mula sa hinaharap na nakarating na sa Dark Continent at ipinapakita siya ng kwento sa eksenang ito dahil sa kanyang Nen ability na maglakbay sa oras. Ito po ang aking teorya sa Nen ability ni Jing Freaks. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay i-search nyo lamang ang JATV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!